Alam mo ba na ang Taiwan ay isa sa pinakamaliit na lugar sa mapa pero isa rin sa pinakaimportanteng dahilan kung bakit tumitindi ang tensyon sa buong mundo? Maraming tao ang nagtatanong, bakit ba gustong-gusto talagang makuha ng China ang Taiwan? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa military power? O dahil sa pride? Ang totoo, halo-halo ang dahilan. At kapag naintindihan mo ito, mas maiintindihan mo kung bakit sobrang sensitibo ng issue na ito para sa China. Noong 1949, nagkaroon ng civil war sa China. Natalo ang nationalist government at tumakas sila papuntang Taiwan. Simula noon, nagkaroon ng hiwalay na gobyerno ang Taiwan, habang ang Communist Party naman ang namuno sa mainland China. Pero para sa China, hindi kailanman naging ibang bansa ang Taiwan. Sa mata nila, isa lang itong bahagi ng China na hindi pa nila nababalik sa kontrol nila. Kaya para kay Xi Jinping at sa Chinese government, ang Taiwan ay isang simbolo ng kanilang national unity at pride. Parang iniisip nila na hindi magiging buo ang China hanggat hiwalay ang Taiwan. Pero hindi lang kasaysayan ang dahilan dito. Napakahalaga rin ang lokasyon ng Taiwan. Kapag tiningnan mo ang mapa, makikita mo na parang harang ang Taiwan sa paglabas ng China papunta sa Pacific Ocean. Kaya para sa China, napakahalaga ng Taiwan sa military strategy nila. Kapag kontrolado nila ang Taiwan, mas lalaki ang impluwensya ng China sa dagat, mas lalakas ang kanilang navy, at mas mahihirapan ng Amerika na pigilan ang paglawak ng China sa Asia Pacific. Ang China ay home advantage sa Asia Pacific. Mas malapit ang kanilang navy, missiles at air force sa mga hot zones tulad ng South China Sea at Taiwan Strait. Samantalang ang US kailangan pang mag-deploy mula Guam, Japan o kahit mainland America. Sa military terms, malaking advantage ang distansya dahil mas mabilis at mas sustain ang operasyon ng mas malapit na bansa. At dito lalong nagiging seryoso ang usapan dahil ang Taiwan ay hindi lang problema ng China, may malaking papel din dito ang Amerika. Sa loob ng maraming taon, sinuportahan ng US ang Taiwan sa pamamagitan ng armas at military cooperation. Kaya para sa China, parang may humaharang sa kanilang layunin. Sinusuportahan ng US ang Taiwan dahil ayaw nilang magbago ang kasalukuyang kalagayan sa pamamagitan ng puwersa at gusto nilang manatiling balanse ang kapangyarihan sa Asia Pacific. At isa pa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mahalaga ang Taiwan ay ang technology. Nasa Taiwan ang TSMC o Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Isa ito sa pinakamahalagang semiconductor companies sa buong mundo. Ang mga chips na ginagawa nila ay ginagamit sa cellphones, AI, military equipment, cars at halos lahat ng modern technology. Sa madaling salita, kapag naapektuhan ang Taiwan, pwedeng maapektuhan ang buong mundo. Kaya hindi simpleng territorial issue lang ito. Isa itong laban para sa kapangyarihan, ekonomiya, teknolohiya at global influence. Pero ito ang pinaka-importanting tanong. Kung gusto talaga ng China ang Taiwan, bakit hindi na lang nila agad sakupin? Dahil napakalaki ng risk. Kapag nagkaroon ng digmaan, pwedeng makialam ang Amerika, pwedeng maapektuhan ang global economy, at posibleng magsisimula ang pinakamalaking conflict sa Asia sa modernong panahon. Kaya ang ginagawa ngayon ng China ay pressure lang. Military drills, warships, fighter jets, political warnings. Parang unti-unti nilang pinaparamdam sa Taiwan na hindi nila nakakalimutan ang issue. Pero habang tumatagal, mas maraming Taiwanese ang ayaw mapasailalim sa China. At habang lumalakas ang China at habang mas pinapalapit ng Taiwan ang sarili nito sa Amerika, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa buong mundo. Hanggang saan kayang pigilan ng diplomasya ang isang posibleng banggaan ng mga superpower? Dahil kapag nagkamali ng isang hakbang ang kahit isang panig, maaaring maramdaman ito ng buong mundo. At ito ang dahilan kung bakit milyon-milyong tao ngayon ang nakatutok sa bawat galaw ng China, Taiwan at Amerika. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng analysis, at gusto mo pa ng mas malalim na content tungkol sa world events, geopolitics at mga tensyong maaaring magbago sa future ng mundo, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito. I-share mo na rin at i-follow mo na ang Facebook page natin. Ano sa tingin mo? Makukuha ba talaga ng China ang Taiwan balang araw? O mananatili itong hiwalay? I-comment mo lang ang sagot mo at babasahin ko yan.